Grabe. Okay. Init. Dito tayo sa taas ngayon. Okay, good morning mga kapeps. Welcome back sa panibagong set ng ating vlog. Yung last vlog ko, nung Friday or kagabi. Ngayon, ito pa rin suot ko kasi kasi kakaligo lang natin naghabol tayo ng content, no, yung sa nagsemento tayo. Ngayon nandito tayo sa taas para maituloy na yung pinapagawa or pinapasuyo sa atin ni Kuya Mac at ni Tito Zenny na makapag-ayos dito. Actually, di ba sabi ko nga ay nabawasan ko na siya. May ilan doon na linisin. Katagalan na rin siguro na hindi napokusan or kasi nga mga busy sila at walang naging caretaker ng mga ilang taon or isang taon yata ganun. Tayo ay nandito para yun nga, gawin natin kung ano yung mga hindi natapos o hindi nagawa ng mga nakaraan. Okay. Malinis na dito. Yan, naayos ko na. Hindi lang siya maiiwasan na magkaroon ulit, guys. Kasi nga may mga dahon dito or may puno. Ayan. Nalinis ko na yan. Bali, sinalansan ko siya dun sa likod. Ayan, may nakasako na ako dyan sa likod. Yan na lang siguro itutuloy natin. Tapos sa kabila, medyo malinis naman. Dito lang sa gitna, sunod na natin. Then after nun ay yung dun na sa likod bahay sa apartment. Kasi may mga ilan din doon na linisin para kahit paano malawak or kung may dumating man sila Tia Seni or yung mga anak ay maayos, di ba? Kung makalipat nga tayo doon sa tabi ni Kuya Mac dahil pinapapwestuhan sa atin ni Tita Seni. Salamat kasi yun nga, binigyan tayo ng opportunity ni Tita Seni na makatuloy sa pwesto niya, di ba? Hindi nga kasi doon sa may garahe kung magsama-sama kami or matuloy si Mrs. or yung mga bata dito ay hindi kaya. Tsaka nakwento rin kasi ng Tita Seni na yung si Kuya RK yata ay magpapagawa ng mga parang talyer. Yun yata yung gagawing talyer. Hindi pa natin sure, nasabi pa lang naman sa akin ng tita, pero hindi naman natin sa pinangunahan yung nasabi, pero yun lang yung yung naisingit ko kasi ganun nga gagawin dun sa may garahe sa tinutuluyan natin. So ayun nga, hintayin nyo lang yung mga susunod after nito dito sa baba. Tapos marami tayong pwedeng gawin dito na hindi mauubos. Mas okay naman yun, di ba? At least nagkakaroon tayo ng paglilibangan ng magagawa, tsaka at the same time na i-content natin. So linisin lang natin to. Gotta go. Medyo alanganin na yung yung tripod kasi tabingi na. Sana magkaroon tayo ng bago na kahit paano okay siya pag itinayo. Medyo maiksi kasi maiksi yung tripod na gamit natin. Pero salamat pa rin kasi bigay ni Kuya Jumong yan. Kumbaga itatabi natin yan kung sakaling magkaroon tayo ng bago. Hindi ko na siya dinadaspan. Doon ko na siya dadaspan yung sa dulo. Para mapagsama-sama. Kasi na yun mga alikabok, tapos lupa-lupa, saka sahod. Para sama-sama na doon. Kasi isang akot na lang. Kasi pag dinaspan mo siya ng on the spot, ay hindi mo makukuha yung iba, lalo yung mga lupa. Okay?
Bali nakatapos ko pala yun dun sa ano. Nakatapos na tayo dun sa daily routine natin sa pagpapakain, pagdidilig. Baga ito na yung siningit natin. Nasabi ko naman hindi natin para isama kasi nga halos yun naman ang araw-araw na nangyayari sa atin. Or lagi natin ginagawa. Alright! Grabe pag naayos tong lugar na to, napakalaki. Ang lawak. Ito na pala yung ano, na walis natin kahapon. Medyo mabigat at siksik na siya. Wala. Hindi kasya ang ano, isang sako. Malaki or marami. Puwig na puwig. Ayan, sinulok natin siya para mas maayos natin makuha. Kasi pag winalis natin ng tataas pa rin agad, hindi natin makukuha yung iba. Kaya kailangan pagsalansanin sa sa isang pwesto lang. Ito meron dito. Ito abang na bahan yun, no. Okay. Ito mga kwarto. Linisin din natin yan pag may pagkakataon na para kahit paano okay siya. Diba? Kung mapagawa man, hindi na problema yung yung mga kalat na lilinisin. 11:01, ayan, magtatanghali na. Okay na. Okay, nalinis na dito. Yan. Hindi natin masasabing hindi siya dudumi kasi nga yan, pwede pa rin siyang mabagsakan ng dahon sa mga susunod na araw or pag malakas ang hangin. Mahalaga kahit paano nabawasan natin, no. Tapan lang natin 'yan tapos lipat tayo sa kabila. Pahinga na tayo saglit at para makapag-prepare ng pananghalian. Ayan. Okay na dito, yan. Yun na nga lang yung sa gitna, tsaka dun sa dulo. Sa dulo, silipin nga natin. Ito, ayan. Konting walisin na lang din naman yan. Kaya hindi kasya sa sako, dapat isasabay na natin. Ayan. Ito dito, parang hindi naman ganun okay naman. Hindi ko kasi siya nasilip ng mga nakaraan eh. Pero okay siya, hindi ganun karami yung walisin. Yun na lang siguro sa baba, sa likod bahay. Susunod na natin. Tsaka may mga ilan pa nga pala tayong kailangan gawin. Bali yung pader kasi dito sa may likuran, kasi dito may tapanan ng basura. Ito yung likurang bahay nila kuya. Ayan. May mga halaman sa labas na umakyat diyan sa pader. Kailangan nating linisin. Ayan. Para hindi na magtuloy-tuloy. Dito tayo sa likod bahay. Dala natin yung yung mga dahon-dahon, tsaka yan may mga sinama na tayong karton. Titignan ko lang medyo malabo. Ayan, okay na. Ito yung sinasabi ko, nandun ako sa taas kanina, di ba? Ito yung sinasabi ko na na kumakapit or pumapasok sa loob. Yan ay susunod natin sa mga susunod na vlog. Susunod sa mga susunod na. Okay. Tapon lang natin to. Doon kasi may tapunan doon ng basura. Kasi yung truck dito yata ng basura is bihira dumating or pumunta. Tsaka doon pa sa sa pinakalabasan. Kung ganoon maiipon yung mga basura, tsaka kulang tayo sa hindi naman sa kulang, kumbaga kulang sa sako, sa mga tapunan. Baka lang mabulok, matenga dito sa sa pwesto or sa lugar nila Tita Seni, di ba? Kaya yung iba dito namin nilalagay, tinatapon. Sinusunog naman siya at may pwesto naman doon na para masunog yung yung mga halaman, yung mga ibang gamit. Okay, punta lang tayo dun saglit. Hindi ko alam kung pwede isama to, yun. Medyo mainit.
Andito tayo sa ano, sa sinasabi ko nga na ano, parang pinagtatapunan o pinagbabagsakan ng basura. At ayan, inaano natin siya, inapoyan para ano siya masunog at ano, hindi na kumalat, di ba? Hindi maging ano, hindi umamoy ganun. Ayan, ganyan yung ginagawa dito. Hindi ko alam kung pwede. Sana pwede. Ayun, balik na tayo sa ano, balik na tayo sa pwesto para makapag-prepare ng pananghalian. Si Asher tulog pa, nagpalit ng tulog, kala mo sanggol. Kasi ano, kasi syempre sa umaga, yan nga, magko-content tayo or may kausap tayo sa cellphone kasi cellphone nga lang talaga yung gamit natin. Hindi niya nagagamit. Tapos minsan natutulungan niya naman ako sa ano, sa mga gawain. Yun na lang yung pinakalibangan niya sa gabi. Pagkatapos ko mag-edit, tsaka lang siya nag-cellphone hanggang sa ayun, minsan madaling araw na nakakatulog. Alam kong bawal yun, alam kong hindi okay para sa mga bata, pero pagkasabihan ko na lang sa susunod. Sa ngayon hindi muna kasi yun yung ano, pinakakaligayahan niya makapag-cellphone dahil wala nang ibang napaglilibangan, wala naman siyang sariling cellphone. Yun, at the same time natutulungan niya naman ako sa umaga. Ayun, laging hawak natin yung cellphone, magbablog, may kausap, mag-scroll. Siya ano, minsan kinakausap niya lang ako, nakikinood siya sa akin kung nag-scroll lang ako sa Facebook. Sana magkaroon na nga ng cellphone or mabilang ko kahit yung mga ano lang, mga simpleng cellphone lang. Dahil yung cellphone na dapat bibigay ko sa kanya, yun ngayon nasira yung LCD, ay pinagawa ni Mrs. bago umalis, bago pumunta ng Bohol. Ngayon, naiwan dun sa bunso kong babae para kahit paano may libangan nga. Dapat yun yung kay Asher. Sabi ko, hayaan na nga dun sa ano, sa kapatid niya dahil wala namang ibang kasama, hindi kasama yung nanay, hindi rin ako kasama, hindi siya kasama, si Asher. Sabi ko nasa akin naman siya kahit papaano. At nakakapaglibang, yun nga lang, nalulungkot kasi wala nga siyang cellphone na magamit or yun nga, nakiki-scroll lang sa atin, nakikilaro. Ayan. Tulog pa yung mga nakaraan bago dun sa sinabi ko na ano, nasama sa vlog ko na talagang hindi siya natulog kasi hinintay niya mag-umaga para mapakain yung alaga. Nagtuloy-tuloy na ano, sa umaga ang tulog. Pagre-ready ko na lang din ang pagkain. Tsaka syempre hindi siguro sa ngayon, sa mga susunod pagsasabihan ko para mabago ulit yung set ng tulog niya. Lalo pag mag-aaral na. Okay. Talang kayo sa ano, sa barracks. Ayan. Halos magtatanghali na. Si Asher tulog pa. Ayan, nakapagsalang na tayo ng sinaing. Ayan, medyo magulo dito Linisin na natin. Merong bigay si Kuya si Kuya Mac na pusit na tuyo. Ang tawag sa nabotas ay tambulukan. Ayan, hindi ko alam kung alam nila yun dito. Wala lang, dagdag ko lang to habang naglilinis dito. Tayo magpapahinga maya. At alanganin naman yung kain natin kanina. Pagtas pa natin maglinis or gumawa ng daily routine or daily set na ginagawa natin. Tsaka tayo kumain, mga halos 10 na rin yun. Tsaka ako nagsimula nga mag-vlog or mag-content din sa taas. Ngayon ay magpapahinga muna tayo. Ayan. Nakasaing naman na. Hintayin na lang natin mainin at hintayin natin magising si Asher para maisabay kumain. Ang hirap lang dito sa ngayon. Ayan, may mga dilata naman. Pero syempre kung laging yan, mabilis maubos. Wala tayong magiging stock. Yung pinakamahirap lang, malayo yung bilihan ng mga ulam. Tsaka yung lutong ulam. Yun nga sabi ko nga pang mga tracking. Ang mamahal. Nung nakaraan meron akong nabilan ng adobong baboy 70. Tapos pang isang tao siguro 4-5 piraso. Ayun. So, hintayin natin maluto yung kanin, tapos pahinga muna tayo, tapos mamaya dugtungan na lang natin to. Marami tayong project na nakaabang, hindi pa tayo tapos dito sa likod na sinasabi ko, yung sa may dirty kitchen na lilinisin natin. Hindi ko alam kung napakita ko na yun sa vlog. Hindi pa pala. Ayun, tapos may nakasunod na tayo na sinabi ni Kuya Mac, pero syempre siya lang naman yung nautusan ni Tito Zenny or nasasabihan para sabihin sa atin kung ano yung mga pagkakasunod-sunod ng gagawin natin bukod sa daily routine. Ayun, mamaya ipapakita ko yung sunod na gagawin natin. Okay. Time check tayo, 1:15 na ng hapon. Tanggalin lang natin yung balik tayo sa trabaho. At mamaya ay nakikisuyo ang Kuya Mac na yan nga kasi kahapon wala siyang tinda. Maaga yata siya magbubukas at nag-chat na
pinapakasuyo na yung ano, yung sa tag dito, yung sa shop niya, yung sa may bar, para makapag-ano daw siya. Makapagpunas na daw ako at makapagdilig-dilig doon. Pero kanina naman nadiligan na natin yun. Siguro pagkas natin magpunas mamaya doon, tsaka tayo magdidilig. Pero bago yon, tapusin muna natin yung ano, yung sa taas na walisin, kasi hindi naman natin mapagsasabay-sabay to na ano, na meron pa tayong ibang gagawin. Siguro pag susunod-sunurin lang natin, di ba? Mahirap kasi pag ano, pag sa isang buong araw tatapusin mo yun, parang tinalo natin yung ano, yung minimum na 9 hours na nagtatrabaho. So gawin muna natin yung ano sa taas. Okay, nandito na tayo sa taas. Ayan. Tulad nga kanina sa vlog ko o sa video kanina. Okay naman na dito. Pero yan, gawa nga ng ano, ng syempre humahangin. May mga tuyong dahon pa rin na nalalaglag, kaya hindi siya permanent na magiging malinis. Dito okay na rin naman, di ba? Ayan. Kanina kasi hindi nakasya sa sako. Sama na lang din natin. Tapos doon na tayo sa gitna. Okay. Bali itong winawalis ko is yung mga maliliit na ano, inangin na lang, pero okay na tayo dun sa ano, okay na tayo dun sa likod. Tapos ito na yung in-next natin. Ayan. Tsaka doon. Dito hindi naman masyadong marumi na silip natin kanina. Okay, so dito lang tayo sa ano, sa part na yan. Okay, tapos na tayo magwalis. Doon sa dulo okay na. Dito, ito ibang ano na to, ibang set na, 'di ba? Yung kanina walang ganito, walang tiles. Ito na yung ano, kabilang side. Yung gitna okay na rin, hindi na rin natin nakuha ng purong video yung pagwawalis, kasi yun at yun lang din yung ano, yung makikita nyo kung sakali. Ayan, okay na. Dito okay na rin. Ayan. Ayos, pasilip lang natin. Hindi natin siya totally malilinis ng sagad, kasi darating yung panahon nga, tulad ng nasabi ko kanina, ay magkakaano pa rin siya, magkakadahon. Doon, napakita ko na doon sa dulo. Ito okay na rin. Oh. Alright. Bali, mag-alas-dos na. Si kuya nga ay magbubukas ng shop dun sa barbecuehan. Bago natin siguro isama yung sa likod bahay, sa ano, sa dirty kitchen nga, na lilinisin or hahawanin natin. Ayos muna tayo dun sa taas, ay sa ano, sa barbecuehan. Tulad ng ano, madalas na ginagawa, dilig, tapos punas ng mga lamesa. Okay, pababa na tayo. 2 sako ng ano, lupa at mga dahon yung nakuha natin mula kanina. Ito pangalawa. Diretso na natin to sa mamaya dun sa ano, sa yung pinagtatapon na natin para magamit pa natin yung sako. Okay. Ayan nga, sure. Magdidilig na. Ayan, buti na lang meron tayong kasamang ano, cleaning body natin. Nagbabad muna ako, medyo mainit. Ayan, sa daily routine. Ayan, alas-dos naman na. Dilig na, tapos linis tayo dito. Ayan, okay. Tapos titignan natin hanggat medyo maaga pa naman. Ay doon na. Isama na rin natin yung ano, yung sa likod. Sana may isama, or sana mayroong pagkakataon na kung hindi man masama dito sa vlog na to, ay may ano natin, may content pa din natin. Grabe. Sipag. Okay, tapos na tayo dito sa daily na ginagawa natin. Basta tuwing hapon yan, pinupunasan, tapos nagdidilig. Napaaga. Maaga rin naman tayo natapos dun sa ano, sa 3rd floor. Nakapaglinis na tayo. Okay, doon na tayo sa ano, doon na tayo sa likod. Malinis na ng tuluyan, at nung nakaraan pa nga yun,
So, siyempre, meron tayong ilang nagawa naman na pinasuyo sa atin o pinagawa sa atin ng Kuya Mac, no? Yung tulad nga nito, yan, yung maggawa ng ano, patungan ng payong, gawa ng pang-ipit sa printing. Ayun. Sama na natin dito yung ano, yung dirty kitchen sa likod ni ano, ng bahay ni Kuya Mac, tsaka dun sa third apartment. Dahil meron tayong ilang pang tatapusin, napakarami. Hindi namin mauubusan ng gagawin. Pero siyempre, hindi nga natin pwedeng gawin ng isang buong araw yun, no? Dahil mahirap pag multitasking. Siyempre, napapagod din tayo. Okay, dito na tayo. Okay, punta na tayo sa likod. Dito tayo dumaan sa daan naman. Ito yung third apartment. Walang ito dito. Nagawa natin para nakakuha tayo ng house. Nakita kita sa inipin dito para malagyan ito. Mamaya kabit natin. Bali ito yung ano, ito yung konting linis ng biyan. Tapos ito yung ano, yung talagang pinapapakusan sa atin. Medyo masukal. Pero lilinisin natin. Okay. Si Tita Seni pala ay nakausap natin or sabi nga niya, baka nga dito tayo lumipat pansamantala para ano, magawang ano yung tinutuloyan natin na garahe, magawang parang buuan ng mga sasakyan ni Kuya RK. Yun yata yung balak. Talyer yun. Dito, ayan, napakita ko na. Yan yung ano, lilinisin natin ngayon. At wawalisan lang para yung tubig pag umulan, dire-diretso yung agos kasi naimbakan na ng mga ano, ng mga dahon, siguro katagalan na ng panahon. Yun lang naman siguro ang pinaka-purpose natin. Ito kasi sabi ni Tita ay ililipat para nga malawak dito. Pero sa sobrang dami, medyo malabo. Ayan. So, linis na muna tayo. Sasanagsan lang natin siya muna. Ayan. Yeah. Lilipat kami ng kawin ha. O, saan po natin yung pwede? Kahit siya na lang yun. Yan ang idarating ang tagulan mo. Siguro yun nga ako ang ano, mapupusan natin. Ako, yung ano, yung dito. Ito yung ilalim, no? Mga ano, matanggalan ng mga ano, mga damo-damo. Kahit dito na lang siguro kay Pepe. O, Diyan sa pinitang yan. O kaya kahit kung sarapan. hindi naman. Unti-untiin mo ha. Pag may punta ka. Doon sa may ilalim ng rambutan na doon sa kanan na yun. Okay, sige. Ano magka-space dito? Yun yung kasi yung project niya na yun. Magka-space para Buhat-buhat. Ano ko lang muna yung ilalim. Para pag may tayo na. Dito ya.
Yun ang tanging natin magagawa ay siguro unti-untiin. Pero hindi natin mabubuhos ng tanggal lahat yung mga kahoy. Yan, siguro dito na lang talaga muna ang linis serye natin. Pakita ko na lang pag medyo okay na para hindi na masyadong mahaba ang pagwawalis natin. Puro walis na yung, yung vlog natin dito. Siguro ang pinakagagawin natin is baba natin yung mga kalat na nandito. Tapos isang walis na lang papunta ron. No? Ayun yung kila Kuya Mac. Ito yung kay Kuya RK. Ito yung pang third. Yan yung may yung may mga kahoy. Tapusin lang natin to. Time check, 4:46 na at medyo madilim na dito. Yan. Wala dun sa kaninang nakita nyo sa video natin na nag-uumpisa pa lang tayo. Ayan na siya, di ba? Meron lang ilan na talagang hindi pa natin makuha pero sa susunod lilinis naman natin yan. Tapos ito, ang napag-usapan namin ng tita tsaka ng tito is dito muna sa sulok. Yan, ayusin na lang natin maigi kung paano siya i-arrange para hindi na malayo-layo pag inilabas pa. Tsaka magkakaanay kasi siya pag yung kunyari naulan na naarawan. Ayan, ito na yung mga nalinis natin. Nag-check na rin tayo dun sa loob ng mga gripo na tag dito. Yung sa mga drainage na paglalabasan ng tubig at okay naman. Ang problema lang sa loob is gripo nga, yun. Walang outlet. Hindi siya kailangan pa niyang hanapan ng pag-i-installan para magkatubig sa loob. Pero yung agos palabas na manggagaling sa lababo sa banyo ay okay naman. Okay? Malinis na dito. Ayan. Malinis na rin dito. May problema lang konti. Hindi kasya yung natin, dustpan. Kaya kailangan natin gawa ng paraan yan. Alay ko. Ayan, natapos na. Ito, konting-konti na lang at nagawa natin ng paraan. Ayan. Hindi kasya yung dustpan. Ayan, napakita ko naman na naayos natin mula sa kanina. Ayan, malinis na. Kasabay ng pagtatapos ng paglilinis natin dito. Ayan, tatapusin na rin natin ang Ayan, mag-outro na tayo. Maraming salamat sa mga sumusuporta at susuporta pa. Ito yung linis series natin ngayong araw. Ayan, puro walis, puro linis tayo sa taas, sa baba. Ayan, linis tayo doon. Yun talaga ang mga pwede natin magawa at gagawin talaga natin sa mga pang-araw-araw, no. So, shoutout pala. May galawad shoutout kay Ma'am Flory. Yan, nag-chat sa akin kagabi, papa-shoutout. At lagi rin nakasubaybay pala sa atin sa panonood. Maraming salamat. At kung may mga magpapa-shoutout pa, sige, message nyo lang ako. Minsan, pag may pagkakataon, punta tayo sa mga comment section tapos lista natin yung mga isa-shoutout natin. Yun. Okay, muli, maraming salamat sa mga sumusuporta at susuporta pa. Lagi po kayong mag-iingat. Bye-bye muna. God bless po. Baliktad.